Naiintindihan ko na si nanay. Totoo ngang kawawa ako kapag nawala siya dahil bukod sa marami pa akong di alam na bagay, siya lang din yung nakakaunawa sa akin ng tunay. Totoo rin yung sinabi niyang dapat matuto ako ng gawaing bahay dahil sa ayaw ko man o gusto, darating yung araw na mag-isa ko na lang haharapin ang buhay. Tama rin pala yung sinabi niyang dapat kayanin kong mag-isa. Dahil di siya palaging nandyan para maghanap ng mga bagay na di ko makita. Sasapit kasi yung araw na di ko na siya mapagtatanungan kung saan ba nakalagay ang suklay o kung tuyo na ba ang damit na nakasampay. Naiintindihan ko na si nanay, kaya pala nakukuha niyang magalit dahil hindi biro ang buhay. At kaya pala palagi niyang binabanggit na wag akong umuwi ng gabi dahil darating ang araw na minsanan na lang ako sa amin lalagi. Sinusulit niya pala yung mga sandali. Sa totoo lang, hindi ko na malayang ang tanda na pala ni nanay. At sana nga, wag mo nang siyang bawiin ng langit kapag nasa rurok na ako ng tagumpay.